Ang babaeng ito ay pinalaya sa kanyang tahanan at tinanggal sa trabaho matapos isilang ang 3 sanggol na may maitim na balat. Pagkalipas ng 10 taon isang katotohanan, ang nabunyak na gumulantang sa lahat. Isang araw isang babae ang nakahiga sa kamangang ospital duguan. Hirap siyang huminga at nanginginig ang buong katawan. Ngunit ang kanyang mamata ay puno ng determinasyon. Tinis niya ang lahat ng sakit habang naghihintay. Malapit nang dumating ang sandaling babago sa kanyang buong buhay. At sa sandaling iyon ang silid ay napuno na nakabibinging katahimikan. 1, 2, 3. Nang ilagay ang ngabagong silang na sanggol sa kanyang ngabisik na paluhasiya. Ngunit ang sandalingang kaligayahan ay naging isang bangungot sa loop lamang ng ilang segundo. Ang ngamukhang ngataw sa paligid niya ay nanigas sa lamig at may bumulong paano nangyari to hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawang mali. Ngunit sa loop lamang ng ilang oras nawalan siya ng tahanan trabaho at ng kanyang sariling pagkatao sa isang iglap gumuho ang lahat. At 10 taon ang lumipas muling lumitaw ang nakagugulat na kwentong ito. Ngunit ang tunay na revelasyon ay ngayon pa lamang magsisimula. Kung interesado ka sa kwentong ito, pindutin ang like at subscribe. At i-comment sa ibaba kung saan mo kami pinapanood. Lakas pa inay konti na lang ang tini, na iyon ay tila isang sina ng pag-asa. Sa gitna ng matinding sakit na nararamdaman ni Sofia. Dumidikit ang basang buho sa kanyang mukha habang hinahabol niya ang kanyang hininga. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sa huling pag-iri. At sa wakas, isang iyak ang umaling-aunaw. Congratulations, isang malusog na sanggol. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Sofia na namumuo ang maluha sa kanyang mga mata. Sinundan itong ikalawa at pagkatapos ay ikatlong iyak. Triplets. Ngunit may kakaiba. Tahimik ang silid. Masyadong tahimik. Ang manars ay tila hindi mapakali. Nagtitinginan sila sa isa't isa na tila nag-alangan. Bakit po may problema? Bahirap na tanong ni Sofia. Mahina ang kanyang boses ngunit mas malakas ang kabang nararamdaman niya. Dahan-dahang dinalangnas ang sanggol. Sa sandaling iyon tila huminto ang paktibok ng puso ni Sofia. Lahat ng 3 sanggol ay may maitim na balat. Tila naubusan siya ng hininga. Ang malamig na hangin ay parang sumasakal sa kanyang mabaga. Anong? Sofia, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Si Miguel ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang muka ay puno ng takot. Kasunod niyang pumasok ang kanyang ina, ang biyenan ni Sofia, nang makita ang mas sanggol na patakip ito sa kanyang bibig. Ano to? Nanginginig ang boses nito. Nanalaki ang kanyang mata at ang daliri niya nakaturo kay Sofia. Nagtaksil ka, hindi po inay. Hinding-hindi ko po magagawa yon. Huwag kang masinungaling, sigaw ni Miguel. Ang mukha niya ay puno ngalit at pakalito. Kaninong anak yan? Makpaliwanag ka, Miguel, ikaw lang ang kilala ko. Totoo yan. Kung ganon, panong nangyari? Napunong niya ang sanggol ang silit ngunit walang sinumang pumansin. Paano mo nagawang ipahiya ako ng ganito? Hinubat ni Miguel ang kanyang singsing sa kasal at ibinato sa sahi. Tumama ang metal sa baldo sa lumikhang matinis na tunog. Wala na tayong pakialam sa isa't isa. Hindi na siya muling tumingin kay Sofia. Sumunod siya sa kanyang inapalabas ng silid. Sa pagsara ng pinto gumuho ang lahat ng pag-asa ni Sofia. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na kama. Habang hindi pa ganap na nakakabawi, ipinatawag si Sofia sa opisina ng hospital director. Miss Sofia, ikinalulungkot ko pero hindi ka na maaring magtrabaho rito. Direktor, bakit po? Wala naman po akong ginawang masama. Mahalaga ang imahe nga ospital. Huminga ng malalim ang direktor. Magtapatan tayo. Kumalat na ang sismis sa buong ospital. Hindi komportable ang lahat ng katrabaho mo sayo. Kinagat ni Sofia ang kanyang labi. Pero ginawa ko po ang lahat bilang isang nurse. Hindi na yan mahalaga. Nakapagdesisyon na kami.
Ang termination papers na nakalatag sa mesa ang nagsasabing lahat. Pagkalabas ng ospital umuwi siya sa bahay kanyang nga magulang. Nang buksan kanyang ina ang pinto natigilan ito. Sofia, anong nangyari sa iyo ngunit lumabas ang kanyang ama mula sa likuran? Malamig ang kanyang ekspresyon. Nagdulot ka, ngang kahihiyan sa pamilya, itay hindi po totu. Umalis ka ngayon din itay. Isama mo, yang mga anak mo at umalis ka. Sumara ang pinto sa harap niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sofia na siya at ang kanyang 3 anak ay tuluyan ng itinakwil ng mundo. Isang gabi sa gitna ng taglamig tumatagos ang malami na hangin sa kanyang damit. Niyakap ni Sofia ang 3 sanggol sa ilalim ng kanyang lumang Amerikana. Naglakad siya kung saan man siya dalhin ng kanyang mapaa. Naninigas ang kanyang makamay sa lamig at nanginginig ang kanyang mabinti. Kahit saan basta may masisilungan. Ngunit walang lugar na tumanggap sa kanya. Malabo ang mailaw sa kalsada. Pagod na siya. Umupo siya sa isang bangko at niyakap ng mahigpit ang mga anak. Proprotektahan kayo ni Mama. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado, ang mundo ay malamig at ang dilim ay tila walang katapusan. Napakalamig ng hangin sa madaling araw. Nakaupo si Sofia sa bangko mahigpit na yakap ang kanyang maanak. Ang 3 sanggol ay natutulog sa kanyang kandungan ngunit nanginginig ang kanilang maliliit na katawan. Ang isang lumang Amerikana ay hindi sapat upang labanan ang ginaw. Pinagmasdan ni Sofia ang ngamuhangang kanyang nga anak. Napakaliit at napakahina pa nila. Ang katotohanang humihinga sila sa kanyang nga bisik ay nagbibigay sa kanyang ng kaunting kapanatagan ngunit kasabay nito, siya ay nasisindak. Paano ko poprotektahan ang mga batang ito? Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata ngunit hindi siya maring umiyak, kailangan niyang mabuhay. Nang maksimulang magising ang lungsod muli, siyang naglakad. Walang pumapansin sa kanya. Sa mataong dumadaan. May ilan na tumitingin ngunit agad ding umiwas ang tingin. Excuse me po, pwede po bang humingi ng tulong lakas loob? Natanong ni Sofia sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Ngunit tiningnan lang siya ng babae mula ulo hanggang paa kumunot ang no at nakmadaling umalis. Kailangan mong nung tulong isang lalaki ang Chonghay na nangutya. Isang babaeng walang asawa pro may 3 anak sinunging tutulong sayo. Ang masalitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Sofia at yumuko. Tama walang tutulong sa kanya. Para siyang isang kriminal na may tatak sanu sa lunsod na ito. Maghapon siyang naglakad hanggang sa mamaga ang kanyang nga paa. Walang makain, walang mainom. Pumasok siya sa isang eskinita sa palengkeng Quiapo. Dahil sa amoy ngang sabaw mula sa isang karinderya kumalam ang kanyang tiyan. Hindi lang siya kundi pati na rin ang masanggol ay nagsimula ng umungol sa gutom. Kailangan kong makahanap ng pagkain. Ngunit wala siyang pera. Ang natitira niyang ilang daang piso ay kailangan niyang ipamili ng gatas. Heto ining kainin mo. Isang lola na nagtitinda ng gulay sa isang lumang pwesto ang nakabot sa kanya ang isang mainit na sopas. Nagulat si Sofia at nakangat ng tingin. Okay lang, may mga anak ka. Kailangan magpakatatag ang ina. Agad na tinanggap ni Sofia ang mainit na sopas at hinati ito sa 3 maliliit na bahagi para sa kanyang nga anak. Sabik na sinubo ito ng bata. Isa sa kanila ay nabulunan. Dahan-dahan anak. Okay lang, andito si Mama. Pinigilan niya ang kanyang galuha. Tiningnan siyang lola ng may awa at dahan-dahang nagsalita. May tutulugan ka ba, umiling si Sofia? Kung ganon puntahan mo yung may-ari ng aksesorya sa may kanto. Mabait yung matandang yon. Sa isang sulok ng palengke sa ilalim ng isang lumang hagdanan may isang maliit at lumang aksesorya, kumatok si Sofia. Isang matandang lalaki na kuba ang likot ang lumabas. Sino yan, pasensya na po. Gusto ko po sanang upahan yung kwarto. May para ka ba? Wala po.
Pinagmasdan siyang matanda ng matagal gamit ang kanyang nga matang punong kulubot at bumuntong hininga ito. May bakanteng kwarto dun pero luma na. May dumama na. Okay lang po. Okay lang po. Kapalit nito kailangan mong maglinis at paminsan-minsan ay utusan kita sa palengke. Opo, gagawin ko po ang lahat. Sa wakas nakahanap si Sofia ngang masisilungan para sa kanya at sa kanyang 3 anak. Pumasok siya sa kwarto, inihiga ang nga bata at kinumutan sila ngang lumang kumot. Tanaw mula sa bintana ang labas. Mahalumigmig ang lugar at maalikabok ang bintana. Ngunit kahit papaano may proteksyon sila laban sa hangin. Simula na tubulong niya habang mahigpit na hawak ang makamay ng kanyang maanak. Nawala man sa kanya ang lahat, hindi pa ito ang katapusan. Nagsimula ng kumilos si Sofia. Mahalumigmig ang aksesorya at tumatagos sa ilong ang amoy ng amag. Ngunit wala siyang oras para magreklamo. Habang natutulog ang mga bata, tinanggap niya ang pakiusap ngang matanda at nag-ikot sa palengke para sa mga utos. Nagbuhat siyang mabibigat na kahon ng gulay, tumulong sa tindahan at nilinis ang mga kalat sa sahig. Heto, dalhin mo. Inabutan siyang isang tindrang, isang pirasong tokwa at ilang gulay na natira. Yumuko si Sofia at nagpasalamat. Naku, wala yon. Ngunit para sa kanya ito ay isang malaking biyaya. Sa isang maliit na kalan nagluto siya nga, sopas na may tokwa at gulay. Kahit na isang maliit na kwarto lamang ito, sa sandaling kumalat ang amoy ngang sopas, naramdaman niyang tila naging tahanan ito. Halina mga anak ko, kain na tayo. Hinawakan ng 3 bata ang kanilang makutsara gamit ang maliliit na kamay at sabik na kumain. Itinaas pa nila ang mangkok para ubusin ang huling patak ng sabaw. Habang pinapanot sila, napangiti si Sofia. Tama, ganito lang isang araw sa isang pagkakataon. Tiyak na poprotektahan ko kayo. Ngunit hindi siya basta-basta pinabayaan ng mundo. Isang araw nahanap si Sofia ng kahit anong maliit na trabaho. Kaya ko po mahugas ng plato, pati paglilinis po. Pinakmasdan siya ngang may-ari ng isang restoran mula ulo hanggang paa at yumiling. Kailangan neming isipin ang imahe ng eming lugar. Pasensya na. Sanay na siyang tanggihan. Ngunit ang mas masakit ay ang kanilang ngatingin. Kilala mo yung babaeng yan, di ba, yung nang iwan sa asawa niya at nanganak sa iba? O nga. Ang kapangang mukha, paano niya nagagawang lumabas sa publiko ang mabulungan sa paligid ay tumatagos sa kanyang tainga. Nagtiimbagang si Sofia at naglakat palayo. Ngunit bigla sa isang eskinita sa palengke nagtama ang kanilang mamata ng ilang ale na namimili. Siya yung babae, di ba? Sa sandaling iyon sinadya siyang banggain ng isang ale. Nahulog ang repolyo na hawak nito. Aray, saan ka ba tumitingin? Pasensya na po. Sa tingin mo sapat na ang pasensya? Sinadya na alinalakasan ang kanyang boses. Tingnan mo nga naman, nakaana ng 3 ng walang asawa, tapos ang lakas ng loop. Nagbulungan ang mataw sa paligid. Kinuyom ni Sofia ang kanyang makamay. Huwag kang makunwaring kaawa-awa. Kasalanan mo yan. Wala siyang masabi. Tila may bumara sa kanyang lalamunan sa samangang loop, ngunit wala siyang magawa. Nang gabing iyon, nakaupo si Sofia sa kwarto. Dumilim na sa labas. Hindi pwedeng ganito. Kailangan niyang magtrabaho sa isang lugar kung saan hindi mababanggit ang kanyang pangalan. Kinabukasan, nilibot ni Sofia ang eskinita ng lungsod, naghahanap ng maliliit na establishmento. Matapos ang matagal na paglalakad sa isang madilim na eskinita, nakakita siya ng isang karinderya. Pwede po bang magtrabaho rito? Tumingin sa kanya ang lalaki. Tinanggihan ka siguro, Sam, nga. Restaurant, bakit ka napatpat dito? Dahil desperado po ako. Pinakmasdan siyang lalaki, sandali saka nagsalita habang may sigarilyo sa bibig. Hindi maraming customer pero kailangan mong magtrabaho hanggang gabi. Opo, kaya ko po ang lahat. Sige, subukan mo muna ngayon.
Titiknan natin. Yumuko ng malalim si Sofia. Nang gabing iyon sa unang pakakataon kumita si Sofia ng disenteng pera. Para sa kanyang maanak pasya siyang mabuhay muli. Nagtrabaho si Sofia sa karinderya hanggang madaling araw. Nagsusuot siya na apron na punoong mantika at nagahain ng mainit na sabaw sa nga customer. Mabibigat na plato ang kanyang dinadala at kumakapit sa kanyang buhok ang amoy ng mantika. Ngunit wala siyang oras para maramdaman ang pagod. Ate isang order pang goto sigaw nga lasing na customer habang nagtatawanan. Mabilis na kumilos si Sofia at pinuno ang kanilang mamangkok. Galing ni ate asa unahirap siya. Ngunit unti-unti siyang nasanay sa trabaho. Ang mayaringan, karindriya, ay tumango habang pinapanood ang kanyang kasipagan na higit pa sa inaasahan. Hindi masama. Pwede ka nang magpatuloy. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Salamat po. Maraming salamat po. Kahit na isang maliit na karinderya lamang ito ang unang lugar kung saan siya kinilala ng lipunan. Ngunit muli siyang pinabagsa ng realidad. Kinabukasan pagkatapos ang trabaho pag-uwi ni Sofia sa kanyang aksesorya may kakaiba siyang naramdaman. Pagbukas niya ng pinto magulo ang loob. Nakakalat ang madamit sa sahig at bukas na bukas ang bintana. Ang ngadamit nga bata ay nasa sahig at bukas ang malit na kahon kung saan niya iniipon ang kakarampot niyang pera. Ano to nagsimulang kumabok ang puso ni Sofia. Tumatakbo, siyang lumapit sa kama. Ang tatlong bata ay makakayakap sa ilalim ng kumot. Maanak, okay lang ba kayo? Kinuskos ang panganay ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Mama, may isang lalaki po kanina. Lalaki pinipilit po buksan yung pinto pero hindi po namin binuksan. Nanigas ang buong katawan ni Sofia. Agad niyang tiningnan ang bintana. Bahagyang nakabukas ito. Malinaw na may sumilip sa loob. Magnanakaw kaya? Ngunit kakaiba. Kung magnanakaw, kukunin sana ang mga mahahalagang gamit. Pero wala naman siyang ganon. Kung ganon, bakit? At sa sandaling iyon, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ako ba ang target nila? Kinabukasan pagdating sa karinderya, maingat na nagtanong si Sofia sa may-ari. Boss, may nahanap po ba sa akin dito? Tiningnan siya ngang may-ari at sumagot. Kahapon may isang lalaki na nagtanong tungkol sayo. Anong itsura niya? Naka-Amerikana. Mukhang hindi mo naman ka-close. Naguluhan ang isip ni Sofia. Isang lalaking naka-Amerikana. Wala siyang kilalang ganon. Sa sandaling iyon isang lumang alaala ang bumalik. Si Miguel, ang kanyang pamilya. Kinuyom niya ang kanyang makamay. Hindi kaya. Sila ang naghahanap sa akin. Hindi niya alam ang dahilan. Sa loob ng 10 taon lubusan siyang kinalimutan ng maito. Bakit ngayon pa? Nang gabing iyon niyakap ni Sofia nang mahigpit ang kanyang mga anak habang natutulog. Kahit sa dilim hindi siya makatulog. Kung may makahanap sa kanila, dito kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. At may kutob siya. Malapit nang mangyari ang isang malaking bagay. Hindi mapakali sa pagtulog si Sofia. Kahit na mahimbing ang pahinga ngang mabata sa kanyang kandungan ang kanyang mamata, ay nanatiling dilat nakatitik sa bintana buong gabi. Hindi maalis sa kanyang isip ang masamang kutob. Bakit nila ako hinahanap? Ang pamilya ni Miguel, bakit ngayon pa? Ang malabong ilaw mula sa poste sa labas ay gumagalaw sa dingding. Sa bawat kaunting galawang bintana, tila tumatalon ang kanyang puso. Napakarami ng kinuha sa kanya asawa, trabaho, pamilya at isang normal na buhay. Ngunit hinding-hindi niya isusuko ang kanyang nga anak. Kinabukasan nahanap si Sofia ngang pwedeng mag-alaga sa mga bata. Masyado siyang kinakabahan para harapin ang sitwasyong ito ng mag-isa. Ngunit kanino siya hihingi ngang tulong? Itinakwil na siya ngang kanyang pamilya. Ang kaibigan at kasamahan sa ospital ay mas gugustuhin pang mawala siya. At naalala niya ang matandang nakparenta sa kanyang aksesorya.
Lolo, pwede po ba tayong mag-usap? Sandali, maingat na sabi ni Sofia. Nag-ayos ng gulay ang matanda. Ano? Yon. Lolo, pwede ko po bang iwan sa inyo sandali? Ang mga bata sa umaga ibinaba ng matanda ang kutsilyo at tiningnan siya ng diretso. May problema ba? Nag-alinlangan sandali si Sofia, ngunit wala siyang panahon para magtago ang katotohanan. May naghahanap po sa akin. Hindi ko po alam kung sino, pero kinakabahan po ako. Huminga ng malalim ang matanda habang nakakunot ang no. Baka yung manakakalat ng sismis tungkol sa'yo nun gusto ka na namang guluhin. Tumango siya. Kung ganon, iwan mo muna ang nga bata sa tindahan ko. Pero mag-iingat ka. Maraming salamat po, Lolo. Yumuko siya ng malalim. Iwinasiwas ng matanda ang kanyang kamay. Para sa mga bata, kailangan mong maging matata. Nang gabing iyon, mas maagang tinapos ni Sofia ang trabaho sa karinderya. Boss, pwede po bang mauna na ako ngayon? Tiningnan siya ng may-ari at tumango. Mukhang may iniisip ka nitong maaraw. Okay ka lang bang? Ngumiti si Sofia. Okay lang po. Mauna na po ako. Mag-ingat ka. Tahimik ang kalye. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang pisngi. Bago umuwi sa aksesorya, nilibot niya ang naeskinita. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Binilisan niya ang kanyang lakat. Miss Sofia. Isang mababang boses ang tumawag. Nanigas siya. Huminto. Doon nakatayo ang isang lalaking maayos ang suot na Amerikana. May hawak siyang isang sobre at seryoso ang kanyang muha. Matagal na tayong hindi nakita. Umatras si Sofia ngang isang hakbang. Sino ka? Itinulak ng lalaki ang sobre sa kanya. Narito ang katotohanan. Nanginginig ang kamay ni Sofia. Ano to ang katotohanan? Maikling sagot na lalaki at tumalikot para umalis. Naiwan si Sofia na parang nagelo sa kinatatayuan. Ang sobre sa kanyang kamay ay tila napakabigat. Ano ang laman nito at bakit ngayon pa? Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob may malumang dokumento. At napasinghap siya. Isang dokumento sa loob ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ang birth certificate ng kanyang maanak. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng ama, Miguel del Valle. Miguel. Tila sasabog ang kanyang puso. 10 taon na ang nakalipas, sinabi ni Miguel na hindi niya anak ang bata. Nakpa. DNA test pa sila. Ngunit sa dokumentong ito malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan. Nanginginig ang kanyang makamay. Anong ibig sabihin nito? Hawak ang madokumento. Pakiramdam ni Sofia ay guguho ang mundong kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang makamay ni Sofia. Ang dokumentong hawak niya ay gumagalaw sa harap ng kanyang mamata. Muli niyang tiningnan ang birth certificate ng mga anak. Ama Miguel del Valle. Imposible ito. 10 taon na ang nakalipas, idineklara ni Miguel na hindi siya ang ama ng nga bata. Nagpa-DNA test pa sila sa ospital at negatibo ang resulta, pero bakit paanong malinaw na nakasulat ang pangalan niya rito? Huminga ng malalim si Sofia. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at hinawakan ang ulo. Bakit to? O baka pagka ang resulta ng test nun? Naguguluhan ang kanyang isip. Naramdaman niyang guguho ang lahat ng pinaniniwalaan niyang katotohanan. Sa kanyang pag-uwi sa aksesorya kung saan naghihintay ang anak, patuloy siyang lumingon sa paligid. Pakiramdam niya ay may nakmamasid sa kanya. Kailangan niyang magmadali. Binilisan niya ang kanyang lakad. Mama, pagbukas ng pinto, tumakbo ang panganay at niyakap siya. Mama, bakit ang tagal mo? Pasensya na anak, naging busy lang si Mama. Isa-isang tiningnan ni Sofia ang ngamuhangang kanyang nga anak. Salamat at ligtas silang lahat. Ngunit hindi siya mapakali. May nagmamasid sa akin. Isinara niya ang bintana at hinila ang kurtina. At sa ilalim ng maliit at mamak na kumot, niyakap niya ng mahigpit ang mga bata.
proprotektahan kayo ni Mama. Ngunit hindi niya namalayan nanginginig ang kanyang mga kamay. Muling kinuha ni Sofia ang sobre. Bukod sa birth certificate may iba pang mga dokumento sa loob at isa rin ang nakakuha ng kanyang pansin. Resulta ng pagsusuri sa DNA. Oktubre 25, 2013. Oktubre 25, 2013. Iyon ang parehong petsa ng DNA test na ginawa sa ospital. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Resulta 99.99%. Posibilidad ng pagiging ama. Kumabo ng malakas ang puso ni Sofia. Ito ay kabaliktaran ng resulta na ipinakita ni Miguel noon. Impossible. Mahigpit niyang hinawakan ang papel. May malisimula pa nung 10 taon na ang nakalipas. May nakmanipula ng lahat ng ito. Nang gabing iyon hindi nakatulog, si Sofia. Nakahiga sa kama nakatitik, siya sa kisame sa dilim. Bakit kung totungang minanipula ang resulta ng test 10 taon na ang nakalipas ano ang dahilan sino at bakit ang pamilya ni Miguel o si Miguel mismo huminga siya ng malalim. Isang bagay ang malinaw, may isang taong gustong itago ang katotohanan ito. At ngayon may isang taong sinasadyang ipadala sa kanya ang nga dokumentong ito. Bakit ngayon pa? Muli niyang hinaluhog ang sobre. At dun isang maliit na papel ang nahulog. Kung gusto mong malaman ang katotohanan bukas, 10 ngam gabi sa ilalim ng tulay sa gilid ng lungsod. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang papel. Alam niya. Hindi na siya maring umatras. Ang katotohanang itinago sa loob ng 10 taon ay malapit nang magpakita sa kanya. Malamig ang hangin ng madaling araw. Mahigpit na niyakap ni Sofia ang kumot ngunit hindi siya makatulog. Ang mensahe na makita sa ilalim ng tulay ay hindi maalis sa kanyang isip. Baka isang patibong ito. 10 taon na ang nakalipas na pakadaling nawala sa kanya ang lahat. Hindi na siya maring bumaksak muli. Ngunit paano kung totoo ang mensaheng ito, paano kung may isang taong nakakaalam? Sa minanipulang katotohanan 10 taon na ang nakalipas at gusto itong sabihin sa kanya. Tumingin si Sofia sa lumang orasan sa dingding, 4:00 madaling araw. Paano ang nga bata? Ang pagpunta sa tulay ay abuting ngang ilang oras. Kailangan niyang pumunta ng mag-isa. Kailangan niyang iwan ang mga bata sa matanda. Tahimik siyang bumangon mula sa kama. Pagsikat ng araw lumabas si Sofia sa aksesorya. Nilapitan niya ang matandang nag-ayos ng gulay sa palengke at maingat na nagsalita. Lolo, pwede ko po bang iwan sa inyo ang mabata ngayong gabi? Tiningnan siya ang matanda. Saan ka pupunta, nag-isip sandali si Sofia. Ngunit kailangan niyang magsabi ang toto. May isang tao pong magsasabi sa akin ng isang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay? 10 taon na po ang nakalipas nung nawala sa akin ang lahat. Baka po may minanipulan nun. Itinigil ngang matanda ang paninigarilyo. Kaya pupuntahan mo, opo. Pero nag-aalala po ako sa mabata. Huminga ng malalim ang matanda. Sige, dito muna sila sa tindahan ko. Pero mag-ingat ka. Salamat po, lolo. Yumuko ng malalim si Sofia. Nakapagdesisyon na siya. Ngayong gabi personal niyang alamin ang katotohanan. Dumating ang gabi. Mas maagang umalis si Sofia sa karinderya. Bakit ka nagmamadali, tanong ng may-ari? Pilit siyang ngumiti at sumagot, may asikasuhin lang po sa bahay. Bukas po babalik ako sa normal na oras. Naglakat na siya. Mahaba at madilim ang daan papunta sa tulay. Sa bawat eskinita na kanyang dinaraanan, pakiramdam niya ay may sumusunod. Ngunit hindi siya maaring lumingon. Binilisan niya pa ang kanyang lakat. Sa wakas narating niya ang ilalim ng tulay. Tanging ang marahang, agos ang ilok ang maririnig. Walang tao. Tama ba ang lugar na to? Lumingon siya sa paligid. At mula sa dilim may lumitaw. Isang lalaking nakaitim na Amerikana. Isang estranghero ngunit pamilyar ang pakiramdam.
Dahan-dahan, itong lumapit at tumayo sa harap ni Sofia. Dumating ka? Maingat na natanong, si Sofia sino kang ngumiti ang lalaki. Ako ang taong bumago sa buhay mo 10 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang puso ni Sofia. Anong ibig mong sabihin? Kumuha ang lalaki, nga isa pang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot sa kanya. Kapag nakita mo, tumalalaman mo ang lahat. Nanginginig na tinanggap ni Sofia ang sobre at maingat niyang binuksan at kinuha ang dokumento sa loob. Sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang nga mata. Sa loob may isa pang resultang DNA test at napatakip siya sa kanyang bibig. Ang resulta ay nagsasabing Ama Miguel del Valle, negatibo. Ito ay kabaliktaran ng record na hawak niya kanina. Ngunit hindi lang iyon. Sa pinakailalim ng dokumento may isa pang pangalan na nakasulat. Biological na Ama David Williamson. David Williamson. Naguluhan ang isip ni Sofia. Ano to mahinahon? Na sumagot ang lalaki. Ang nga batang iyon ay hindi anak ni Miguel. Nanigas ang katawan ni Sofia. Kung ganon sino, kalmadong ipinaliwanag ng lalaki. 10 taon na ang nakalipas ang DNA test sa ospital ay hindi minanipula. Ang birth certificate na nakita mo ay peke. Tila nawalan ngang hininga si Sofia. Bakit huminga ng malalim ang lalaki? Dahil sa isang katotohanang gustong itago hindi ng asawa mo kundi ng pamilya niya, nalilito si Sofia. 10 taon na ang nakalipas malinaw, nakasama ko si Miguel. O ang iyong pagbubuntis ay walang kinalaman sa ibang lalaki. Ngunit ang magabatang isinilang mo, mahinahong sabi ng lalaki, ay hindi mo biolohikal na anak. Nanlamig ang likot ni Sofia. Napagtanto niyang ang katotohanang hawak niya ay maaaring maglagay sa kanyang buhay sa panganib. Naguluhan ang isip ni Sofia. Hindi ko biolohikal na ana-anong, ibig sabihin niyan nanginginig ang kanyang boses. Sandaling tumahimik ang lalaking naka-Amerikana pagkatapos ay kalmadong nagsalita. Miss Sofia, may isang bahagi ng nakaraan na hindi mo naalala. Anong kalokohan yan? Mahigpit na? Hinawakan ni Sofia ang mga dokumento? Hinding-hindi siya nakipagrelasyon sa ibang lalaki bukod sa kanyang asawa. Paanong hindi magiging anak ni Miguel ang kanyang nga anak tila? Sasabog ang kanyang puso. Hindi ko naalala tama. Pumahinang bumuntong hininga ang lalaki. Dinukot ka dinroga. Nanigas ang katawan ni Sofia. Ano mas tiya isang gabi habang nakaduti ka sa ospital? Hindi mo na maalala. Dahil nasa ilalim kang epekto ng gamot. Kinuyom ni Sofia ang kanyang mga kamao. Impossible, walang ganyang nangyari sa akin. Sinubukan niyang alalahanin. Naalala niya ang mga gabing naduti siya sa ospital 10 taon na ang nakalipas. May magabing sobrang pagod niya at nakatulog na lang. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman. May isang araw na parang sobrang bigat ng katawan ko. Inakala niyang dahil lang iyon sa pagod. Ngunit paano kung hindi lang simpleng pagod iyon na pasinghap siya? Bakit may gagawa sa akin ng ganon? Sumagot ang lalaki habang nakatingin ng matalim. Dahil sa ama ni Miguel. Nanlamig ang puso ni Sofia. Ang ama ni Miguel. Huminga siya ng malalim. Ang ama ni Miguel, si Don Ricardo del Valle ay isang makapangyarihang business tycoon. Pero isa lang akong ordinaryong nas sa ospital. Bakit niya ako idadamay dahil buntis ka? Namutla ang mukha ni Sofia. Ano diretsong tumingin sa kanya ang lalaki. Nung buntis ka ang batang iyon ay dapat apo ni Don Ricardo, ngunit ano mabigat na nagsalita ang lalaki. Noong dinukot ka may ginawa sila sayo. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Nasa ilalim kang epektong gamot at ang dinadala mo sa iyong sinapupunan ay ipinagpalit sa iba. Nalaki ang kanyang nga mata. Anong ibig mong sabihin ipinagpalit ang mga anak ko? Tumango ang lalaki.
ang mga batang isinilang mo ay hindi ang mga batang ipinagbuntis mo. Napasuray si Sofia, et umatras. Impossible. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Kalokohan, paanong magiging ibang bata ang isinilang ko? Mahinang sinabing lalaki. Ayaw ni Don Ricardo na magkaroon ng depekto ang kanyang apo. Ayaw niyang ang anak mo ang maging tagapagmanangang pamilya. Huminto siya sandali at tiningnan si Sofia. Ginamit kanila para isilang ang ibang mga bata sa mundo. Nahulog ang dokumento mula sa kamay ni Sofia. Ibig sabihin ang mga anak ko ay hindi ko anak. Nabasak ang kanyang boses. Hindi ganon maring sinabi ng lalaki. Dahil ikaw ang nagsilang sa kanila, sila ay maanak mo. Pero hindi ko sila kadugo, umiling siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Kung ganon, nasaan ang tunay kong anak? Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi pa namin siya natatakpuan. Tila dinurok ang kanyang puso. Hindi pa natatakpuan ang batang iyon, pagkatapos isilang ay nawala na lang. Gusto nilang ang perpektong manipulasyon. Gusto nilang burahin ang katotohanang nakaanak. Namo ang may init na luha sa mga mata ni Sofia. Kung ganon, ano lang ako? Sigaw niya. Isa lang ba akong kasangkapan para magsilang ng bata? Walang masabi ang lalaki. Nangingini ang buong katawan ni Sofia. Ang mabatang inalagaan niya sa loob ng 10 taon. Ang nga batang naging bahagi ng isang malaking konspirasyon mula pa nung isilang at ang kanyang tunay na anak ay nawawala. Tila pinupunit ang kanyang puso. Sa ilalim ng tulay na popo si Sofia sa sahig, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang madokumentong ibinigay ng lalaki ay nahulog mula sa kanyang kamay. Umihip ang malamig na hangin. Nawawala ang tunay kong anak. Basak ang kanyang boses. Opo, mariing sagot ng lalaki, ang batang dapat mong isilang ay ang tunay na tagapamana may dugong del Valle. Ayaw ni Don Ricardo na isang ordinaryong babae ang magsilang sa kanyang apo, kaya huminto siya sandali at tiningnan si Sofia. Ang batang iyon ay dinala sa kung saan pagkatapos isilang. Nanginginig ang kamay ni Sofia. Dinala sa kung saan buhay. Pabasiya, huminga ng malalim ang lalaki. Sana, kumabog ng malakas ang kanyang puso. Kung ganon ang nga anak ko, tumango ang lalaki. Ang mabatang iyon ay isinilang mo. Ngunit ang kanilang ama ay hindi si Miguel del Valle. Naktimbakang si Sofia. Kaya, pinalabas na nagsilang akong anak ng iba at ang tunay kong anak ay nawala. Ganon ba tama po? Tila nawalan siyang hininga. Sa loob ngang 10 taon isinuko niya ang lahat para sa kanyang nga anak. Ngayon malalaman niyang hindi pala sila ang nga batang kanyang ipinagbuntis. Kung ganon ang nga batang minahal niya sa loob ng 10 taon. Kaninong mga anak sila? Kaninong mga anak sila? Nagtiimbagang niyang tanong. Kung dinala mo ako rito, dapat masabi mo man lang yan. Tiningnan siyang lalaki. Nag-isip sandali, pagkatapos ay mahinang nagsalita. David Williamson. Nang marinig ang pangalang iyon, nanigas si Sofia. Sino David Williamson? Kalmadong inulit ng lalaki. Noon siya ay business partner ni Don Ricardo. Isang tagapagmana ng isang malaking korporasyon mula sa Amerika. Malapit na silang magsarangang isang malaking kasunduan. Napasinghap si Sofia. Kung ganon, bakit ang mga anak? Ang kasunduan na iyon ay isang bitag, mahinang sabing lalaki. Kasama sa kondisyon ang kasunduan ang pag-ugnay sa kanilang mga pamilya. Naguluhan ang isip ni Sofia. Huwag mong sabihin, tama po, mabigat na sabing lalaki. Ikaw ang biktima ng kasunduan na iyon. Napaupo si Sofia sa malamig na semento. Kung ganon ako. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Ginamit ka ni Don Ricardo para may sakatuparan ang kasunduan habang pinoprotektahan ang kanyang sariling anak. Kaya ang nga batang isinilang mo ay may dugong Williamson. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Sa loob ngang 10 taon pinaniwalaan niyang ang mga batang ito
ay anak ng dati niyang asawang si Miguel. Kailangan niyang paniwalaan iyon. Kung hindi niya makakayanan ang lahat ng pagdurusa. Ngunit ngayon malalaman niyang sila ay anak ng ibang tao at ang kanyang tunay na anak ay nawawala. Hindi siya makapagsalita. Hirap siyang huminga. At dahan-dahan kinuyom ni Sofia ang kanyang maakamaw. Bumaon ang kanyang makuko sa kanyang palat. Impossible ang kwentong ito. Ngunit kung kasinungalingan ang lahat ng ito, bakit sasabihin ng lalaking ito ang nga bagay na ito sa kanya? Dahan-dahan siyang nakangat ng tingin. Sino kang? Ngumiti ang lalaki. Ako si Mateo. Narito ako para tulungan kang hanapin ang iyong anak. Sa sandaling iyon kumaboh ng malakas ang puso ni Sofia. Mahahanap mo ba ang anak ko? Nanginginig ang kanyang boses ngunit punong paasa. Tumango ang lalaki. Ngunit hindi magiging madali. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Nagbago ang kanyang tingin. Sa loob ang 10 taon nakti siya para sa kanyang nga anak. Ngayon kailangan niyang hanapin ang isa pa niyang anak. Kailangan niyang alamin ang katotohanan. Mahina niyang sinabi, hahanapin ko ang anak ko. Wala nang paalinlangan sa kanyang boses. Sa ilalim ngang tulay, lalong lumakas ang ihip ngang hangin. Diretsong tiningnan ni Sofia ang mamatangang lalaki. Hahanapin ko ang anak ko kahit anong mangyari. Matatak ang kanyang boses. Ngunit kalmadong sumagot ang lalaki, hindi ganun kasimple yan, nagtimbagang si Sofia. Mayroon bang kahit anong palatandaan kung nasaan siya? Dahan-dahang huminga ang lalaki. Si Don Ricardo ay isang taong maingat. Halos walang nakakaalam kung saan niya dinala ang bata. Halos hindi pinalampas ni Sofia ang salitang iyon. Bahagyang ngumiti ang lalaki at tumango. May isang tao. Kumabog ang puso ni Sofia. Sino, Maikling? Sumagot ang lalaki. Si Miguel. Napasinghap siya. Alam ni Miguel, tumango ang lalaki. Gusto ni Don Ricardo na panatilihing sikreto ang lahat. Ngunit si Miguel ay anak niya. Imposibleng hindi niya alam ang katotohanan ito. Huminga ng malalim si Sofia. Kung ganon kailangan ko siyang makita. Dahan-dahang tiningnan siyang lalaki. Kung hahanapin mo siya, magre-react siya. 10 taon siyang nabuhay na itinatago ang katotohanan ito. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon niya kung tatanungin mo kung nasaan ang inyong anak? Kinagat ni Sofia ang kanyang labi. Ang pangalang pilit niyang kinalimutan sa loob ng 10 taon. Miguel. Siya ang taong nagtaksil sa kanya hanggang sa huling sandali. Tinalikuran siya noong panahong kailangan niyang tulong at ginawa siyang isang maruming babay. Ngunit kung alam niya ang lahat na ito, kung 10 taon niyang alam na nawawala ang kanyang tunay na anak, ngunit nanahimik lang, nanginginig ang kanyang makamay. Kung ganon kailangan ko siyang puntahan. Tumango ang lalaki. Pero mag-ingat ka. Siya na ngayon ang tagapagmana ni Don Ricardo at matatak na ang kanyang posisyon. Ayaw niyang bumalik ka sa buhay niya. Tumingin ng matalim si Sofia. Ganon din ako sa kanya. Tumalikot siya. Pinanot siyang lalaki at mahinang nagsabi, tatawag ako ulit. At bago mo pilitin si Miguel, may isa ka pang dapat malaman. Huminto si Sofia at lumingon. Diretsong tumingin sa kanya ang lalaki at sinabing possible ring pinoprotektahan ni Miguel ang batang iyon. Kumabog ang kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita sa loob ng 10 taon ay maaring hindi lang para protektahan ang sikreto. Baka alam niya kung nasaan ang anak mo pero itinatago niya. Kinuyom niya ang kanyang magakamaw. Kung ganon kaaway ko siya, naging malamig ang kanyang tingin. At para mahanap ang anak ko gagawin ko ang lahat. Dahan-dahang ngumiti ang lalaki. Mabuti. Mukhang handa ka na. Hindi na nag-alinlangan si Sofia. Oras na para harapin ang katotohanang itinago. At hahanapin niya ang kanyang anak.
Sa isang luxury hotel suite sa pinakamataas na palapak sa Makati nakatingin si Miguel sa tanawin ng gabi mula sa bintana. Kumikinang ang nga ilawng lungsot ngunit malamig ang kanyang muha. Sir, tapos na po ang schedule ninyo para sa araw na ito, maingat na sabing ganyang sekretarya. Nakatitik pa rin siya sa labas at mahinang sumagot, sige, makakaalis ka na. Nang makalabas ang sekretarya, dahan-dahang kinuha ni Miguel ang kanyang basong alak. 10 taon. Eksaktong 10 taon na mula nang mangyari ang lahat. Sa simula masakit. Ngunit sa paglipas, ke panahon ibinaon niya ang lahat ne emosyon. Wala naman siyang magagawa. Ngunit bumalik siya. At alam na niya ang katotohanan. Uminom si Miguel ng alak. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Nakatayo si Sofia sa harap ng Del Valle Corporate Building, isang napakataas na gusali na isinumpa niyang hindi nababalikan. Ngunit ngayon bumalik siya. Iba na siya kumpara sa 10 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan siyang pumasok. Gusto kong makita si Mr. Miguel Del Valle. Tiningnan siya ng receptionist. Kung wala po kayong appointment, mahirap po. Kung ganon, ibigay mo to sa kanya. Sumulat si Sofia sa isang maliit na papel. Sabihin mo kung nasaan ang anak natin. Sofia. Ibinigay niya ang papel sa receptionist. Siguraduhin mong personal niyang matatanggap. Nagulat ang receptionist ngunit nang makita ang tingin ni Sofia, hindi na siya natanong. Lumabas siya ng gusali at naghintay na tawagan siya ni Miguel. At pagkalipas ng 30 minuto tumunok ang kanyang telepono. Kayer Miguel Del Valle. Dahan-dahang sinagot ni Sofia ang tawag. Sofia. Mababa at tahimik ang kanyang boses ngunit tinatago ang emosyon. Miguel, malamig. Niyang sagot. Wala na tayong oras para sa kumustahan. Sabihin mo kung nasaan ang anak natin. Huminga ng malalim si Miguel. At mahinang sinabi, alam ko na ang lahat. Ang ginawa ng pamilya mo 10 taon na ang nakalipas. Kinuha nila ang anak ko at ipinalit ang ibang nga bata sa akin. Ngayon sumagot ka, nasaan ang anak ko? Sandaling katahimikan. At mahinang sumagot si Miguel, nasaan ka ngayon, bakit makikita tayo? Tumingin nang matalim si Sofia. Nag-alangan siya. Ibig sabihin alam na niya ang lahat. Maikli siyang sumagot. Sige. Saan nagpadala si Miguel ngang lokasyon? Hotel Suite 1702. Pakalipas ng 1 oras dumating siya sa hotel. Habang pakyat sa 13th floor, huminga siya ng malalim. Pakalipas ng 10 taon maghaharap na sila. Pagdating sa pinto, walang pag-alinlangan niyang pinindot ang doorbell. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Miguel. Hindi siya nagbago sa loob ng 10 taon. O mas naging malamig at matalim pa siya. Hindi mabasa ang emosyon sa kanyang mga mata. Ngunit nagbago si Sofia, hindi na siya ang mahinang babay nun. Diretsong tumingin siya sa kanya at sinabing, ngayon sumagot ka. Nasaan ang anak ko? Tiningnan siya ni Miguel. At dahan-dahang isinara ang pinto habang mahinang sinasabi, huli na ang lahat, Sofia. Nanlamig ang kanyang puso. May nakatagong malaking bagay sa mga salitang iyon. Dahan-dahang sumara ang pinto ng hotel suite. Walang pag-alinlangang tiningnan ni Sofia si Miguel. Nasaan ang anak ko? Mababa, ngunit matatag ang kanyang boses. Walang imik na tiningnan siya ni Miguel. Mahabang katahimikan. Ang mga emosyon, galit, pagdududa at put na naipon sa pagitan nila sa loob ng 10 taon ay bumigat sa hangin. Dahan-dahang lumakat si Miguel at kinuha ang baso ng alak sa mesa. Uminom siya. Habang umiinom siya, naiinip na sinabi ni Sofia, sumagot ka. Nasaan ang anak ko? Ibinaba ni Miguel ang baso, ipinikit ang mga mata at muling binuksan. At mahinang nagsalita, huli na ang lahat, Sofia. Nanlamig ang kanyang puso. Huli na anong? Ibig mong sabihin? Tinatanong. Kita kung nasaan ang tunay, kung anak nanginginig ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Miguel.
At dahan-dahang tumingin sa kanya at sinabing wala na ang batang iyon, tila huminto ang oras. Wala na nanlaki ang kanyang mga mata. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang kanyang boses. Lumapit si Miguel at sinabi sa mababang boses 10 taon na ang nakalipas nung nawala ka sa ospital napagdesisyonan na ang lahat. Napagdesisyonan tumawa siya nang hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin mo kung nasaan ang anak ko? Dahan-dahang umiling si Miguel. Wala na sa mundong ito ang anak ko. Gumuho ang kanyang puso. Tila nawalan siyang hininga. Hindi niya maintindihan. Tinulak niya si Miguel. Sinungaling na punong galit ang kanyang nga mata. Nawala ang anak ko, wala na siya, hinawakan niya ang kwelyo nito at inalok. Anong sinasabi mo? Sinabi sa akin na may ebidensyang buhay pa ang anak ko, bakit mo sinasabing wala na siya? Tahimik siyang tiningnan ni Miguel. Ang kanyang mamata ay puno ng sakit. At doon niya napatanto. Pasan din niya ang katotohanan ito. Alam din niya ang lahat sa loob ng 10 taon. Ngunit itinago niya ito. Alam mo, tukinagat ni Sofia ang kanyang labi. 10 taon mong alam ang lahat. Walang sinabi si Miguel. Ngunit hindi iyon pagtanggi kundi pag-amin. Napasinghap si Sofia. Nung nasa kalsada ako nung nagugutom kami at hindi ko man lang mabilhan ng gatas ang mga bata, alam mo ang lahat. Malamig ang kanyang boses. Alam mo kung nasaan ang tunay kong anak at kung bakit ko dinanas ang lahat ng ito. Wala kang ginawa. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay. At mahinang sinabi Sofia, pinaalis na ba talaga siya? Huminga siya ng malalim. Ganon ang narinig ko. Nanlamig muli ang kanyang puso. Ganon ang narinig mo. Sabi ni Itay. Pinaalis na raw ang bata. Nanlaki ang kanyang nga mata. Pinaalis, anong ibig? Sabihin niyan tinitigan niya ang nga mata ni Miguel. Anong ibig sabihin na pinaalis? Matagal na hindi nagsalita si Miguel, dumilim ang kanyang tingin. At sa wakas sa mababang boses sinabi niya, ibig sabihin pinatay. Sa isang iglap gumuho ang lahat. Tila nawalan ng hininga si Sofia. Parang gumagalaw ang sahig. Nanlamig ang kanyang gadaliri. Umiling siya nang hindi makapaniwala. Sinungaling, bulong niya. Sinungaling ka? Dahil ang sinabi yan ng ama mo, sa tingin mo totoo, yan walang imik siyang tiningnan ni Miguel. Nanginginig ang kanyang mamata. Umatras siya. Hindi ako naniniwala. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Hindi ako naniniwalang patay na ang anak ko. Tiningnan siya ni Sofia at mahinang sinabi, alam kong ganonin din ang isipin mo. Huminga siya ng malalim. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. At idinada ni Miguel, kaya sinubukan ko ring alamin kung wala na ba talaga ang batang iyon. Tiningnan siya ni Sofia. Mahina niyang sinabi ang totoo, hindi ko rin alam ang buong katotohanan. Kinagat niya ang kanyang labi. At nagdesisyon, kung ganon kailangan nating hanapin. Tiningnan siya ni Miguel. Tumingin ng matalim si Sofia. Hindi ako naniniwalang pinaalis ng ama mo ang batang iyon, mariin niyang sinabi, kung ganon kailangan nating kumpirmahin. Bahagyang nanginginig ang nga kamay ni Miguel. Diretsong tumingin sa kanya si Sofia. Kung patay na ba ang anak ko o buhay pa, ako mismo ang alam. Malakas at matatak ang kanyang boses. At dahan-dahang ipinikit at binuksan ni Miguel ang kanyang nga mata. Nagbago ang kanyang tingin. Iisa na ang kanilang tinitingnan. Malamig ang hangin ng gabi sa Maynila. Ang hangin na dumadaan sa mga kumikinang na kalye ay matalim, ngunit walang maramdaman si Sofia. Ang tanging bumabagabag sa kanya ay ang bigat ng katotohanan. Sa loob ngang hotel suite sa gitna ngang malalim na katahimikan, na katinginan sina Sofia at Miguel. Paulit-ulit na umaling-aw-ngaw sa kanyang isip ang nasalita ni Miguel. Pinaalis na ang bata. Pinaalis. Naramdaman ni Sofia ang pangingini ng kanyang madaliri.
para itong pagtatapon ng basura. Ang pag-alis sa buhay ng isang tao. Ulitin mo ang sinabi mo, mababa ang kanyang boses, ngunit nag-alap ang galit sa loob. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mapagod na mata at binuksan. Ganon ang sinabi ni Itay. At naniwala ka, agad tumawa nang mapakla si Sofia. Dahil lang sinabi ngang ama mo, inakala mong tutuyon, kinuyom niya ang kanyang makamao sa mesa. Hindi mo man lang ba naisip na baka buhay pa ang anak ko? Walang imik siyang tiningnan ni Miguel. At mahina ngunit maring sinabi, kaya hinahanap ko rin siya. Nanlaki ang mata ni Sofia. Ano? Dahan-dahang tumayo si Miguel. 10 taon na ang nakalipas, malinaw na sinabi ni Itay na pinaalis na. Ngunit pagkatapos nun hindi ko makumpirma kung patay na ba talaga ang bata. Ang kanyang boses ay mahina. Huminga ng malalim si Sofia. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Kung pinatay ni Don Ricardo ang bata, tiyak na may maywang record. Ngunit kung walang anumang bakas, nangangahulugan itong posibleng buhay ang bata sa kung saan. Kung ganon, kailangan nating hanapin at timbagang si Sofia. Tiyak na alamin ko kung nasaan ang anak ko. Tumingin ng matalim si Sofia. Ngayon ka lang ba nagdesisyon? Gumiti siya ng mapakla. Pinagsisisihan ko rin ang mamaling desisyon ko. Pero ngayon hindi oras para magsisi. Kumuha siya ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Nandito ang record ng ospital kung saan dinala ni Itay ang bata. Nangingini na tinanggap ni Sofia ang USB. San Ricardo Private Ward. Nanlamig ang likod ni Sofia. Ang San Ricardo ay pribadong ospital ni Don Ricardo. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao, tanging mga VIP lang ang ginagamot dun. Ang ibig sabihin, kung may nangyari doon, tiyak na itinago ito ng mabuti. Nang gabing iyon, malapit sa San Ricardo Ward, maingat na minanmanan ni na Sofia at Miguel ang labas ng ospital. Para makuha ang internal records, mas mabilis kung ako ang papasok, sabi ni Miguel. Maghintay ka sa kotse. Ngunit walang balak si Sofia na manahimik. Hindi. Ako mismo ang hahanap sa bakas ng anak ko. Binuksan niya ang pintong kotse. Sabay tayong papasok. Nagulat sandali si Miguel, ngunit tumango rin. Gamit ang peking ID, nakapasok sila sa loob ng ospital. Sa dilim, narating nila ang saradong records room. Dito, yon mahinang binuksan ni Miguel ang pinto. Mabilis na binuksan ni Sofia ang computer at hinanap ang records ng magabagong silang sa nakalipas na 10 taon. Ngunit burado na ang birth record ng bata. Wala, napasinghap siya. Sa sandaling iyon, may nakitang folder si Miguel. Kinuha niya ito at tahimik na binasa at nanlaki ang kanyang mata. Nahanap ko. Mabilis na kinuha ni Sofia ang folder. May isang adoption paper. Walang pangalan ng bata, ngunit ang petsa ng kapanganakan ay eksaktong tugma sa araw na siya'y nanganak. At ang lugar kung saan ipinaampon, New York, USA. Williamson Foundation. Kumabog ng malakas ang puso ni Sofia. Williamson. Naalala niya si David Williamson. Kung ganon, napatakip siya sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Ang kanyang anak ay hindi pinatay kundi ipinaampon sa Amerika. Kinabukasan, sumakay si Sofia sa eroplano papuntang New York. Hanggang sa huli, tiningnan siya ni Miguel at sinabing, tawagan mo ako kapag may nalaman ka. Tumango si Sofia. Ang lahat ng ginawa nga ama mo, hinding-hindi ko patatawarin. Ngumiti ng mapait si Miguel. Ako rin. At sumakay na siya sa eroplano. New York, Williamson Foundation Orphanage. Kinakabahang kumatok si Sofia sa pinto. Lumabas ang isang staff. How can I help you? Huminga siya ng malalim. At sinabing, 10 years ago, a child from Korea was adopted here. I'm looking for that child. Tiningnan siya ng staff. Do you know the child's name? Umiling si Sofia. But he was born on this date. Hinanap ng staff ang records. At kumuha in isang litrato. This child
Kinuha ni Sofia ang litrato. Ang mga mata niya. Kamuhang-kamuhang tatlong batang pinalaki niya. Namo ang mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya nang mahigpit ang litrato. Ang batang nawala sa loob nga 10 taon. Buhay pa siya. Nang mabunyak ang katotohanan, hahanapin niya ang kanyang anak. At sasabihin niya sa kanya, nandito na si mama para sayo. Nawala man sa kanya ang lahat, babawiin niya ito muli. Ito ang kabayaran ng katotohanang kanyang hinarap. Epilogo, ang muling pakikita sa isang tahimik na parke sa New York. Nakaupo si Sofia sa isang bangko, pinapanood ang mga batang naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay dalangang hangin. Sa tabi niya ang batang 10 taon niyang nawala at muling natakpuan. Ang kanyang tunay na anak. Tahimik na nakaupo ang bata, nakatingin sa kanya. Dahan-dahang ngumiti si Sofia. Hindi ka ba nilalamig? Umiling ang bata. Hindi po. Maikling sagot. May distansya pa rin sa pagitan nila. 10 taon ang lumihangang pader sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi nagmamadali si Sofia. Inabot niya ang kamay at maingat na hinawakan ang kamay ng bata. At malambing na sinabi, pasensya na anak kong, natagalan si mama. Hindi nagsalita ang bata. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang madaliri. Naramdaman ni Sofia ang maliit na galaw na iyon at lalong hinikpitan ang hawak. Pero ngayon hinding-hindi na kita bibitawan. Dahan-dahang nakangat ng tingin ang bata. Sa kanyang mga mata, sa unang pakakataon may bahid ng emosyon. Sa Maynila, isang gabi tumayo si Miguel sa harap ng mansyon ni Don Ricardo. 10 taon siyang umalis, ngunit ngayon kailangan na niyang bumalik. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Nakaupo sa sala si Don Ricardo, mayroon pa ring aura ng kapangyarihan. Ngunit hindi na siya natatakot tulad ng dati. Dahan-dahang nagsalita si Miguel. Itay. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang baso at tiningnan siya. Bakit ka na parito? Huminga ng malalim si Miguel. At maring sinabi na hanap na ni Sofia ang bata. Sa isang iglap nagbago ang tingin ni Don Ricardo. Sandali, siyang tumahimik, pagkatapos ay malamig na tumawa. So, diretsong tiningnan ni Miguel ang kanyang ama. Darating ang araw na malalaman ng buong mundo ang ginawa ninyo. Hindi nagsalita si Don Ricardo. Sa unang pagkakataon may bakas ng takot sa kanyang mukha. Ngunit hindi na nabubuhay si Miguel sa ilalim ng anino ng kanyang ama. Tumalikot siya at sinabi, hindi na ako magiging anino ninyo. At umalis siya. Ngayon mamumuhay na siya para sa kanyang sarili. 1 taon ang lumipas. Kasama ang kanyang mag-aanak, naglalakad si Sofia sa isang abalang kalye. Sa mga mapanuring tingin mga tao, hindi na siya yumuyuko. Siya na gayon ang pumipili na landas na kanyang tatahakin. Isang araw tinanong siya ng panganay niyang anak, Mama, magiging masaya na po ba tayo ngayon? Ngumiti sandali si Sofia at tumango. Oo anak, masaya na tayo. Tinatamaan sila ngang sikat ng araw. Hindi na siya anino ngang nakaraan, kundi 1 taong humaharap sa bagong kinabukasan. Ito ang kabayaran sa paghahanap niya ngang katotohanan, at sulit ang lahat ng ito. Katapusan, may mga desisyon na bumabago sa ating buong buhay. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng babaeng ito, anong desisyon ang gagawin mo sa sitwasyong kinuha sa iyo ang lahat at walang naniniwala? Sa'yo, lalaban ka ba hanggang sa huli o susuko ka ba sa kalupitan ng mundo? Minsan binibigyan tayo nabuhay na makapagsubok na hindi natin inasahan, ngunit ang nabibigay kahulugan sa ating pagkatao ay kung paano natin ito nilalampasan. Ang babaeng ito sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay hindi sumuko at sa huli na bunyag ang katotohanan. Ang kanyang kwento ay nagtatanong sa atin, hanggang saan ang kaya nating tiisin para sa katotohanan? Kaya ba nating
Panindigan ang ating halaga sa isang mundong mapanghusga. Ibahagi po ninyo ang mensaheng ito upang marating ang mas maraming tao. Ang inyong maliit na suporta ay makakatulong sa pagliha nga mas marami pang nakakaantik na kwento. Salamat po.